Hey guys, welcome to my channel. So quick video lang regarding sa nakita kong post today coming from BAD International, BAD. I think si PJ ang tong site na to, no? Yan. So sa post niya, sinabi niya na 11.5 inches feels like the ideal length on a rifle. Short enough for CQB and capable enough to hit targets at a distance. Okay, so yan yung rifle setup niya, 7.5 inches. Okay? So, para doon sa mga nagtatanong, kasi nga 'di ba, pwede na daw ulit maka-acquire ng 5.56 sa Pilipinas, which dati naman talaga pwede, 'di ba, nasa RA10591. Anyway, so yung mga tao diyan, mga gun owners or possible gun owners excited na bumili ng 5.56 and nagtatanong or nag-inquire anong size, anong haba, barrel length na ng 5.56 ang pwede nilang bilhin or yung magandang bilhin. Okay? So with this, papakita ko lang ito 7.5 inches. Ito na yung pinakamaikli ko na AR-15, 5.56 to ha. Okay. Pero may mga mas maliliit pa, may 5 inches pa nga. Meron pa kang 2 inch yata yung naka-usli na talaga yung bala, which is very, ano na yun, it's ridiculous. Parang may gusto lang silang patunayan. Pero in terms of functionality, hey, quiet! In terms of functionality, wala nang silbi yung 2 inches na yon. Okay? So ito naman yung aking 16 inch na AR. Parang ito na yung ano ko battle rifle ko, no? Ito na siya. 16 inches. Okay? Okay. Kukwento ko na rin, yung una kong AR, binili ko 14 years ago. I went with a 14 and a half inches. 14 and a half inches and nagsisi ako doon. Sabi ko kasi at that time, wala pa akong idea din sa AR, no? Bagong-bago pa lang talaga. Wala talaga akong AR noon. Gusto kong bumili ng first AR ko. And nag-decide ako ng 14 and a half kasi sabi ko, very common na yung 16 inch. Sabi ko, 14 and a half na lang. Hindi masyado mahaba. Hey, psst! Hindi masyado mahaba, hindi rin masyado maikli. And I went with 14 and a half and nagsisi ako. Bakit? Pag nandito ka pala sa Amerika, pag rifle, dapat ang minimum is 16 inches yung barrel mo. Below 16 inches, considered siya na pistol. Meaning, hindi mo siya pwedeng lagyan ng butt stock. Okay? Kapon may kinorek ako na vlogger, no? Butt stock po ang tawag dito. Hindi po butt stock. Stock po yan. Ito po yung butt pad. Butt pad, yung pinakadulo. Okay? Kasi tinatawag nilang butt to. Hindi to butt. Stock to This is the stock. Anyway, so pag below 16 inches, hindi mo pwedeng lagyan ng stock. Hindi mo pwedeng lagyan ng stock. Considered na pistol siya. So, dapat brace. Pwede. Kaya ito, 7 and a half, brace ang nilagay ko. Okay? So, yung 14, hindi ko lang makita pero yung 14 and a half inches ko, para malagyan ko siya ng stock, kailangan yung muzzle brake nun, permanently welded or pinned. Okay? So, hindi na mapapalitan. Terry, quiet. Lynn, patay mo yung hindi na mapapalitan, kaya nagsisi ako. Sabi ko, mas maganda pala kung 16 inches na lang. Terry! Stop! 16 inches na lang. At least may option ka pang mag-modify. Pero pagka ganon, permanently welded na, wala ka na magagawa. Okay? So, yan. Kung nasa Amerika kayo, mas maganda bibili nyo 16 inches. Okay? Minimum. Okay? So, nung unang panahon kasi, uso pa yung mga baby Armalite, parang ang cute-cute kasi pagka maliit. May mga disadvantages ang maliit, okay? Or maikli ang barrel. Number 1 dyan, hindi mo na ma-maximize yung full potential ng ammo. Ano ibig sabihin? Yung pag pinutok mo dito yung 5.56 na bala or 223,
hindi lahat ng powder niya nasusunog niya. Kaya nga usually pag maikli, pag pistol size or below 16 inches, malakas ang fireball, laki ng apoy, no? Malaking blast. Kasi hindi niya nasusunog lahat yung yung pulbura niya. Okay? And related to that, mas maingay. Mas maikli ang barrel mo, tandaan niyo yan guys mas maingay. Okay? Kahit lagyan mo yan ng mas may ng suppressor, mas mahihirapan yung suppressor mo. Okay? So, syempre, may iba pang factors like kailangan subsonic yung bala, mga ganon. Pero yon, the general rule, mas maikli ang barrel, mas maingay, mas malaki ang fireball, sabihin, makikita ka agad. Malaki yung blast mo, and hindi niya nare-reach yung full potential ng bala. Diyan pupunta tayo sa ballistics. Okay? So, kailangan natin ipakita yung chart. Ito, papakita natin yung chart. Yan, ito ang pag-uusapan natin, ballistics muzzle velocity. Nagulat nga ako yung 14.5 konting-konti lang diferensya niya sa sa 16 inches. Sa 16 inches, 2,800 feet per second. Pag 14.5, 2,750 feet per second. So, nabawas lang is 50, no? Nabawas lang yung 50. Pero tignan nyo, pagka bumaba ka na ng 12.5 inches, nagiging 2.6. So, ilan na nawala sa kanya from 16 inches? 800 FPS. No? 800 FPS ang nawala. So, 12, 13, 14, 15, 16. Ang general rule daw kasi is kada inch 25 feet per second. Estimate lang nila. Pero ito yung chart nila. 200 ang mawawala sa'yo. Pag nag 10.5 inches ka, magiging 2.5. So, 300 FPS ang nawawala sa power ng bala mo. Imagine that. 'Di ba? So, with that, bababa din yung maximum range mo. No? Kung 16 inch, pwede kang umabot ng 500 yards. Pag naka 10.5 inch ka, 200 yards lang. So, dun sa post kanina ni BAD International na 11.5 inch, capable din daw at a distance. Well, eto magsasabi sa'yo, no? Pag 11.5 inch ka, so nandito ka lang. Andito ka lang sa around 250 yards siguro. 'Di ba? 200 yards nga lang kasi 12.5, 200 yards na 'Di ba? 200 yards na siya pala. As compared kung 16 inch, aabot ka ng 500 yards. Di ba? Ang laki nang nawala sa'yo. In terms of distance, in terms of power. So, dapat nyo i-consider yan, So, hindi lang basta dahil cute yung maikli, yung barrel. Tanongin nyo siguro, baka itanong nyo, sir, hindi ko kailangan ng ganong kalakas. Well, kaya ka nga nag-rifle Kaya mo na malakas Sabi ko sa inyo, walang low-powered na rifle. Pag rifle, lahat ng bala, pag ipinutok mo sa mahabang barrel, tumataas ang velocity niyan, ang feet per second. Okay? So, bakit mo bibigyan ng partida yung sarili mo na pabababain mo lang hanggang 200 yards, pabababain mo lang hanggang 2,500 feet per second? Dahil what? Mas maikli, mas madaling i-CQB. Yan ang palagi kinukonsider. Kaya ako gusto ng maikli kasi CQB. And then today nagmo-monitor ako ng kaganapan sa Israel. Makikita nyo, tanggalin na lang natin yung sound. Kahit CQB, naka full size sila na M4, no? So probably 16 inches to. 14.5 to 16, probably 16 inches to. Kahit CQB ang labanan, hindi naman siya ganun kahaba No? Hindi naman siya ganun, yung 16 inch, hindi naman siya ganun kahaba. Pag sila dyan. Basta yan, 16 inch ang gamit nila dyan. 14.5 to 16 inch. So, yan By looking at it, I think it's 14.5 to 16 inches yan. Hindi naman siya ganun ka, no? So, ibig sabihin kahit nagdo-door to door sila, full size ang ginagamit nila, 16 inches. 'Di ba? So,
balik tayo sa na anong size. Siyempre, diretso, re-recommenda ko na go with the 16 inches. Mag 16 inches na kayo. Huwag na kayong mag mas maikli. No? Kasi nga, mas maikli means mas mahina, mas malapit yung range na maaabot. And in terms of CQB, ito 16 inches to, yan, tas may muzzle brake pa ako. Kaya nga collapsible ang stock ng AR eh. Yan no, malaki din yung nababawas niyan sa liit, sa ikli na form factor. Kita nyo? 'Di ba? And battle proven na. Yan, kita nyo, pinakita ko yung Israel, IDF and Hamas. Nagsi-CQB sila, naka full size rifle sila. At saka kasi ganito yan eh. Pag ikaw, isang beses ka lang bibili ng rifle, or isa lang yung rifle mo, di ba? Magsi-CQB ka, magagamit mo to. Pwede mo paikliin to. Yan, collapsible yung stock eh. E paano pag long range sa labanan at eto lang eto ang rifle mo, maikli. Wala ka na magagawa. Di ba? Sinabi ko na, pinaita ko sa inyo yung ballistics. 200 yards. Di ba? E paano ka labanan 300, 400 yards? 'Di ba? Wala na magagawa. Eh yung kalaban mo, mas long range yung ginagamit na barrel. Ibig sabihin, hindi mo pa siya nakikita, pinuputukan ka na. No? Hindi ka makapag-engage kasi hindi aabot yung yung bala mo. Samantalang siya at a distance, pwede ka na niya i-engage. 'Di ba? So, ito ay sinishare ko lang naman sa inyo, experience ko sa mundo ng firearms. Take it as a grain of salt. Maniwala kayo o hindi, do your own research. Anyway, decision nyo yan. Pero gusto ko lang kayong madagdagan ng kaalaman. Huwag kayong bibili ng una at nag-iisa yung rifle dahil cute siyang tignan. Ang cute, maliit. Tapos pang CQB. Actually, pag ginamit mo ito sa CQB, mas mabibingi ka sa lakas eh. Kahit naka-earmuff ka eh. Di ba sabi ko sa inyo kanina, the shorter the barrel, mas malakas ang nito. Ang sound na pinoproduce, pati yung muzzle blast. Anyway, so that's it guys. Konting kaalaman regarding my experience sa pagpili ng AR-15 barrel length. Maikli or mahaba? Let me know what you think. Thanks for watching. Bye.